regular member. Gaano katagal ng member? Ano po? At yung pautangin nyo naman ay yung members in good standing. Baka kayo paulit ng paulit sa mga miyembrong hindi nagbabayad. Eh kayo din ang kawawa, bahala kayo. Hindi na nga kayo binabayaran, pinaulit nyo pa. Ano po? So, i-take note nyo po yun. So dapat, hindi naman sa tayo nag-ihigpit, pero pinoprotektahan din po natin kasi yung ating kooperatiba. Gusto man po natin tumulong sa kanila, pero may limitasyon po yun. Hindi po porket tayo, ang goal natin ay makatulong sa mga member, kung sila mismo naman ay hindi inaayos ang pagiging isang magandang membro sa inyo, ay kailangan po natin limitahan. So, ayan, sa uri ng pautang, pwede kayong maglagay ng iba't ibang klase. Dito, yung example lang dito ay providential loan at productive loan. So, kung sa mga income nyo, ano bang pwedeng klaseng pautang? So, sa policy, kung election policy ang gagawin nyo, sino ba ang pwedeng kumandidato? Yung mga ganon, lagyan nyo ng qualification po. So, pero ito po kasi, tignan nyo pa din yung sa virus nyo. Kung ano yung general na nakalagay, lalagyan nyo ng mas specific. Ay, ganun ba? So, ano ba yung providential loan? Uri ng pautang na makapagbibigay sa kasapi at sa kanyang kamag-anakan ng lunas sa mga pinansyal na kagipitan tulad ng sumusunod. Pambayad sa ospital, medical at dental, pambayad sa punerarya o burol, pambayad sa tuition sa eskwela at pambili sa mga pangangailangan sa pag-aaral, pambayad sa buwis at iba pang obligasyon ng nangungutang, buong pambayad sa pautang ng mga usurero, buong pambayad sa pagpapagawa o pag-aayos ng mga tinitirahan ng nangungutang, pambili ng mga kagamitang pambahay, pambili ng mga pangunahing pangangailangan. So sa policy nyo po, kung yan po ay may mga klase, lalagyan nyo po kung anong pasok siya doon. So kung ano po bang naisip nyo nang gawin ngayong policy na i-represent nyo bukas? Nasaan yung mga chairman na tumaas kanina? Ano pong mga naisip nyo na pagtutulungan ng inyong mga kasamang nandito? Si Sir Kidlat ay solo. Solo mag-iisip. Sir Kidlat, solo ka, Wala siyang kausap. Sarili lang niya. Ano pong naiisip yung i-present? Na pwede nyo gawin ngayon. Hindi naman kailangan pong perfect. At least makagawa lang kayo ng draft ngayon para po makomentan ni Sir Romero. Wala pang maisip. Ano nyo? Ano ma'am, handwritten? Opo, sa Manila paper, bibigyan ko po kayo Manila paper. Pero kung gusto ninyo na naka-PowerPoint presentation, pwede naman, may dala ba kayong laptop? Wala po. O ipapagawa nyo sa iba, pwede naman. Pambili na pa ng laptop. Ay, yun na naman tayo sa laptop. Kulang pa nga yung puhunan. Tayo ngayon kumuha kasi ng magiging Big Brother na magbibigay sa atin ng technical Ma'am, assistance. sino ang magiging namin sa Big Brother? Kanino po namin i-intent yung letter? Kay Director Bali po, Salvador B. Valeroso. Siya rin po yung... Pag po kayo susulat sa CDA, lagi pong address ay kay RD. Yun po sa Big Brother. Opo, kasi i-assist namin kayo doon. Na gusto niyong pumasok dun sa programa yon. So, ihahanap namin kayo kung sino ba ang pwede ninyong maging Big Brother or kung may isasuggest na kayo sinong gusto niyo ba. Na siya ang maging Big Brother Hindi niyo. nga po namin kilala kung sino ang kasama niyo Ayan, sa yung mga... nandito lang kasi na malapit nga dito ay yung mga yakap at halik. Sila na kasi, dapat po kasi ay medium at large po ang Big Brother nyo. Dapat related din po or inline sa inyong klaseng kooperatiba na agriculture. So, kahit po sila ay MPC, sila naman po ay nagsimula ay sa agriculture din. Kaya pwede po ay yakap at halik nga. Pwede din naman yung sa kung kilala nyo ang luntian, diba? Agriculture din po yun, kaso ang layo malang. Ano yung mas so... Inaano ko po ay yakap at halik kasi malapit lang sa Padre Burgos. Yung katatapos lang po ng Big Brother ang Kalawag St. Vincent, kilala nyo ba yun? Kalawag St. Vincent sa CU,
Jude. Sa Lopez ay may agri-co-op ba? Kami lang. Wala. Sa Tayabas, agri-co-op maliliit pa din sila. Ano? Hindi man pwede Mga sa balong simula. multipurpose. Pwede po sa multipurpose. Basta, pasok po yung kanilang inline din sa inyo. Agriculture. Yung po kasi kalawag St. Vincent, sila ay credit. Sila po ay parang gusto nilang mag-open nung sa Puneraritin. Yung ma'am sa Kaya yung tinama nila ay St. Jude. Hindi, naisulat lang. Ay multipurpose. Naisulat lang po yun doon, pero tanong ko nga kay sir. Ate, akin na. Ay, yan. Ay, sila, pero sila yung credit. Ay, meron daw. Meron daw sila. Atin yan. Atin magaling. Sa atin lang yan. Atin lang ba ito? O yung sa attendance ng transport, kung sino lang po yung sinabi ko yun lang ha. Hindi po kayo sasama dun sa iba. Pagkasi lang po yung Baka sumakay kayo dun sa uling. Yung sa tanawan Pagkasi lang. ay Kaya kala ko kaya, no? Hindi yan. May ikisa kasi. Ito lang pipila pa natin. Ah, sumulat kayo diyan. Kayo hindi nagpasundo. Ayan. Ah, sa Big Brother na yan. Sa banya tayo. Hindi ko nabasa. Oo. Ayan. So, yun po nga pwede. Sinasuggest ko nga Hindi po kasama sana. dinigisan niya. Pwede po ang sama-sama. Kasi sa Tagkawayan naman. Yung Pwede kasama. yung sa Lopez o. Sama-sama Kisa or na. ating cooperative. Pahinga Meron na. silang Mahirap yun. Baka agriculture kasama po kami sa kasi. inyong ano yun. Sa Big Brother pala yun. Kasi sa Tagkawayan nga lang. pero ma'am, pag nagsulat kami kay Sir Valeroso, siya na po ang automatic mag-ano yun sa amin. Ako na nga mag-a-assist doon. Kailangan nyo lang. Ay! Ako pa rin po ang mag-a-assist. Ah, ganun na po. Ayun ang hindi Oo, namin. yung letter lang po ay malaman lang namin na kayo interested pumasok dun sa program na yun. Ano po, ako pa rin po yun. Ah, Si Ma'am gumala pa pala. Oo. RJ. Kailangan lang po natin munang gawin yung mga requirements niya. Una po yung letter of intent. better. So kayo po yung interested doon. Opo, ma'am. Tatanawag po ko. Opo. Hanapan natin. So pwede nga po sa inyong yakapaghalin. Pwede po. Padre Burgos ho. Opo. So yun, ano kung kailangan ninyo? Kasi may ikan po yan. Kung ang gusto ninyo ay mga gamit, or kung gusto nyo ay technical assistant, tuturuan kayo sa bookkeeping, i-assist kayo doon, yung regarding sa pamamalakad ng co-op, pwedeng yun po yung ilagay ninyo sa MOA. Ano po? Pero hindi pwedeng lahat. Ano? Sa susunod naman. So, yun po. So, mag-letter lang po kayo. Na interested kayo doon, inform nyo din ako para ma-assist ko na din po kayo. Sige po, ma'am. Pwede ma'am through email. Pwede pong email lang. Ano po? Yeah, kapatid. Ayan. So, dalawang special na uri ng providential loan. So, meron pa siyang uri po. Di ba pasok doon yung nabanggit kanina, merong mga emergency loan. Mm. Ito po yung pambayad nga sa mga medical, yung mga biglaan po. Hospital, dental, kagastusan dulot ng mga emergency. So, pambayad sa mga gastusin, resulta ng aksidente. So, bukod dyan, meron pa rin po dyan tinatawag dun sa emergency loan na petty cash loan. So, ano bang providential loan na mapahihintulutang ibigay sa halagang di lalagpas ng 300 at babayaran sa loob ng 30 days. So, mga may ganon, dapat malinaw po yan kung kayo gagawa ng policy. Ito po yung focus ay yung credit kasi sa credit po talaga dapat malinaw. Yung mga papautang, yung interest, hanggang magkano, sino pwedeng mag-avail, tapos ilang beses siya pwedeng maka-avail nun or pwede pa siyang mag-avail agad kapag nakautang. So, dapat makikita po yun dun sa policy. So, sa halaga ng mauutang, ang pinakamataas na halaga ng mauutang ay 2 higit sa kabuuang bayad ng SAPE. So, ibig sabihin, doble po nung kanilang share capital. Usually naman sa mga pautang po, kapag lalo ng bagong utang, ang ano lang ay laging doble nung iyong nabigay na share capital. Magkano ba yun? Kung 2,000, 4,000 lang po muna. Tapos, kung kayo ay good payer, pwede uli kayo makautang na ulit. Yung mga credit po ang business, ang isa sa mga strategy nila, kapag good payer yung tao, tapos hindi na uli nangungutang pa, i-remind nila through text na pwede na uli kayong mangutang sa co-op na ito. Hindi totoo po yan, yung mga malalaking co-op
nila na pwede na uli kayong mangutang para hindi maging ang tawag doon, inactive members, mangutang na po uli kayo. Kaya yung mga hindi naman kailangan ng utang, may ina-avail nila yung sa mga grocery loan, yung sa mga voucher, para lang sila makonsider na active. Kasi ang goal nga po natin sa co-op, ang mga membro dapat tangkilikin po lagi yung serbisyo para mas lalo pong umunlad. Kasi nabalik din naman po sa inyo yung inyong transaksyon sa kooperatiba. So yan, example din po dito yung sa emergency loan. Ang nangungutang na may balanse pa sa inutang niya sa yung letter A ay makakautang pa rin ng emergency loan hanggang 70% ng kabuuang bayad ng sapi ng pangungutang kasama ang kanyang kabuuang iningko. So, pwede nyo po din lagyan halimbawa ng policy kung kayo may existing utang pa, tapos gusto na uling umutang uli, pwedeng hanggang 70% lang yung kanyang utang na. Based dun sa kanyang share capital. So, kung dun sa pautang nyo, dun sa inputs nyo, anong naiisip nyo na policy? Yung mga chairman dito, hindi pa nagsasuggest kung ano gagawin policy nila. Anong naisip yung gawang policy? Pamimili ho ng kopra. Yung sa inyo, pamimili ng kopra. So, paano po ang magiging polisiyan ninyo doon? Sa mga tao, sinong pwedeng mag-avail? Paano yung transaksyon? Kukunin nyo ba o dadalhin nila? Tuwing kailan ang pick up? Paano ang bayad? Cash ba ito, kaliwaan o after ng delivery? So, dapat yun po ay malinaw. Tuwing kailan yung schedule. Ano? So, yung sa mga nagtitinda ng bigas, ano po yung sa inyong polisiya doon? Ano? Hindi naman makasunod sa program. So, kung kayo ipapautang yung income, magkano yung ipapatong yung interest doon? Hanggang kailan ang itatagal no utang? Yung iba, ano yung inyong gagawin? Production. Yung sa inyo, talagang buy and sell lang ang focus pa, no? Wala kayong talagang produkto pang nag-i-exist. Kasi yung iba, di ba, nagagawa na ng mga lambanog, coco sugar. Wala pong nag-aano sa inyo nung sa mga lambanog. Ikaw pong po. Wala ganin mo yun. I mean, wala nang nag-i-introduce sa inyo kung paano maggawa ng sa lambanog. Wala po. Yung suka. Ma'am, kami po ay meron kaming project sana. Pinasa na po namin sa Dolly. Ito po ay coco juice. Coco juice. Opo. Yung, diga yung sabaw ng niyog Yung na kinokopra namin, yun ang gagawin namin. yung brown na. Hindi po. Ay, yung brown na po siya, coco juice. Yun sana ang project namin. Kaso ngayon, ay mandami pa ng proseso ng noon. Pero nakagawa na po kami, ma'am. Ay di bilang kami matatandang nakatikim, ay masarap. Kaso nga lang, ang namin, hindi pa namin naiano ito sa school kung gusto ng mga bata. Yan ay medyo madaming process din. Yun Dahil nga sa po. pagkain, kailangan yung sa quality. FDA pa yan, dapat pasok sa standard kasi hindi natin yan pwedeng i-distribute ng basta-basta. Yun Ano nga po, po. lalo na kung gusto nyo ipasok sa market. Pero maganda naman po, may idea na kayo, may pagsisimulan na kayo. May proposal na po yun, ma'am. Nakasubmit na ho. Sa Dolly po. Opo. Ano pong kay Sir Omar? Opo kay Sir Omar. Anong sabi ng Sir Omar po? Ay di sa ngayon po ay parang hindi pa nga namin na-try sa mga bata. Kayo po ba hindi inaasikaso ng munisipyo pa? Hindi kayo assisted sa mga program? Hindi po, ma'am. Kayo hindi rin. Mas inuuna po kasi nila yung samahan ng Oo, yung organisasyon po. Sa organization. Organization ng local. Kaya kami nakapagsabi na Ay kahit kayo po yung lumapit, hindi kayo medyo pinapansin. Opo, totoo po yun, ma'am. Hindi kayo pinapansin. Ang tingin kasi po ng DA sa amin ay namamangka daw kami sa dalawang ilog. Kasi Kasi yung paksido kasi parang kalaban nila. Opo, parang yun ang ibig sabihin. Kasi po kami, ma'am, kung samahan Tayo, ng no? isang membro, kasama na siya. Yung biging. Pag ma'am kailangan ng datos, activity active. yan. Kailangan kami. Tinatawag kami. Kung kayo naman po
po ay may access na sa DOLE, ituloy nyo na po. So, huwag nyo nang i-tap yung LGU. Eh, kaso nga Ano nyo po, mo nakilala si Sir Omar? pumunta po yan dito sa amin. Sila mismo ang Opo, bumaba sila Sir Edwin. Kasi yung mga national agents, government agency, hindi naman po sila nakapokus sa sa LGU din. Nga po. So, yung inyo po, kapag nagtuloy-tuloy, medyo matagal lang din mag-release ang DOLE ng programa. Pag nakapasa na kayo, eh di may chance naman po, re-reviewin lang po yan. So, pwede kapag nagka-agent Ito pong nakipag-usap sa Dolly nung nakaraan lang po. Nakausap ko po si, Ulitin mo po si Sir Omar. Opo nga mo po. ano ba ito? Raymond Ramos? Ng anong DOLE. DOLE. Opo. Nakilala ko Tatlo lang po sa- yung ano ko, yung nakaharap ko po, si Sir Hiner Rivera at si Attorney Rio Soriano. O, ano sa inyo? Ang naano sa akin ay sa inyo. CDA. Pwede yan sa aming mga adult. Sabi ko, na-test na po namin yan. Pag kami may seminar, yan po ang ginagamit namin. Kasama po namin si... Ay, pwede din po natin pala yung ipasok sa DTI. O, Ang sabi- hanap sila ng Alam na po data. ito na Sir Jerry? Lawrence. Sir, Wala na si Sir Lawrence sa DTI. saan na po? Iniano ko po yan Sa kay... province na siya, PLG. Ma'am, inilapit ko po yan kay... Ano ba yun Si Sir sa... Kerwin ngayon. Yung nakasama natin sa ano ay sa Coco Summit, yung babaeng mataba. Ang sabi niya sa akin, ilapit niyo sa DTI yan. Si Ima ba yun? Matabako. Matabang maliit man po. Hindi yung bata pa yung nag-facilitate din sa atin. Ano pangalan yun? Mas matanda mo ng apelyido ng Emma. Ay, sige, ano ko na lang kay Sir Jerwin. At sila'y naghahanap ng produktong ide-develop din. Opo. Ang So, sabi, kung gusto ang tawag ninyo. ang sabi sa akin, ano mo sa Ay, DTI naku, yan? schedule Oo, ko. din dahil nga Sabi po bukas. naghahanap. Sabi mo bukas Friday. Bukod gusto ano. Opo, taxi. Doon lang sa may unahan So, niyo. ano yun na lang din po yung sa proposal nyo. Ibigay ko po yung kay Sir Jerwin kung anong assistance Anong na oras? kailangan. Para maipasama kayo next year. So sa may Excel, wala akong ano kasi wala namang anong produkto doon. Ang ano natin ay target buyer. Ma'am, natanong lang ako. Ay, okay na sa seminar din ngayon. At talagang mga pangyayarihan. Pwede mga alas O 5. yung organisasyon lang. Kasi sa amin, parang malakas din ang organisasyon. Pero itry ko muna kasi yung magpipick up namin. Depende Alam, may po bukas. yan. Hindi Ano po tatawag ang ulit purpose ako ng sa iyo. samahan nyo? Kung ang purpose po ng samahan nyo ay maggawa ng Oo, sige. yung Magtatawag ko samahan rin nyo ako ay sa iyo. binuo nyo ha? para kayo makapagnegosyo ng sama-sama Salamat. kooperatiba po. Kung ang gusto nyo ay samahan lang na makakuha ng mga inputs na bigay ng iba na wala namang ibang commitment po, pwede po ang association. So, sa association kasi kanya-kanya po kayo. Tuturuan lang kayo ng mga technology, yung mga updated. Pero yung sa pagnenegosyo ng sama-sama, hindi po. Kanya-kanya kayo. Pero yung mga organizations kasi, dinedevelop din siya kung kaya na magnegosyo, i-convert po sa cooperative. Kaya yung iba ay naging cooperative din, yung mga sinauna po. Naririnig ko po ay yung organisasyon yung pag pumasok sa korte, pagkatagal ay hiwa-hiwalay. Yun nga po, yung mga hindi nga po desidido. Yan po kasi nagkakasira sila sa pamamalakad. Merong nagtatampo kapag hindi napalagay. Kapag nagturuan na kung sino mamumuno, isa na yan sa mga nagiging dahilan ng isang kooperatiba. Kaya nga po, ang namin, kung hindi kayo nagkakaisa, doon tayo mahihirapan. Kasi meron nga pong cooperative dyan, walang problema sa kapital. Ang problema po nila ay management. Sila po mismo ang nagkakasira-sira. So kahit gano'ng kadami po ang pang-ambag nilang share capital, ang problema po nila ay sa pamamahala. Hanggang ngayon ay hindi pa rin okay. So ibig kong sabihin po doon na ito yung mga malalaking tao po, yung madadaming pera na talaga, na nagbuo ng co-op, na may kanya-kanyang negosyo. Nagkanya-kanya din po ng negosyo nung nagbuo ng co-op. Eh di wala akong nangyari sa co-op nila.
Kasi sila din po mismo yung nagtatalo-talo. Kasi sabi ng chairman, bakit ka mag-aano ng yung produkto? Kaya nga tayo may co-op para gamitin ng para sa lahat. Nagsarili. Tapos ang pinaproduce pa yung produkto, sariling gawa. Imbes na sa co-op, activity ng co-op yun. So, number 1 po yung makakasira nga sa inyo kung ang sarili niyong kooperatiba ay kinakalaban nyo at hindi nagkakaisa ang lahat ng mga namumuno o mga membro. Sa mga membro naman ay okay lang yung hindi kayo magkatulad ng boto. Halimbawa, hindi kayo approve dun sa gustong pa-aprubahan, pero majority ay sang-ayon. So, hindi naman yung pagkakatalo-talo. Yun ay democratic way natin kung ipapatupad ba yun o hindi. Ano po? Pero yung hindi pagkakasundo-sundo ng mga BOD ay napaka-isang malaking problema. Ano po? Mukhang dito naman ay hindi pa. Ano? Malapit na rin mag-away na kami. Hindi pa naman. Hindi pa. Kasi po nga ma'am, tinitignan namin ito sa akin. Kami po ay meron din organisasyon Tayo mabuhay. sa Lopez. Mm. Kami rin po, ang nagalaw dito sa organisasyon yun. Kami rin ang mga BUD. Ay ano po ay, parang malakas ang Oo. Marami nakukuha, kumbaga. Sa organization, marami kang buha. Ay, ano namin, yung organisasyon yun, pinag-aaralan, ang pasok naman tayo sa buong. Ay, ito yung buong natin, hindi tayo masyadong, sa loob ng 2 taon, parang wala pong malaking improvement. Samantalang sa organisasyon, Yung sa ganyan din po, hanggang maaari, kung kayo yung member ng organization, huwag naman po sana kayo pa din yung president. Kasi kung iisipin nyo pa din yung pamumuno doon sa organization, tapos kayo din ang chairman ng co-op, malilito po kayo kung andin ang pauunlad din ninyo talaga. Dapat po, isa lang yung pinamumunuan nyo para iisa po yung focus nyo. Hindi siya bawal. Ang problema po dyan ay focus ninyo. Hindi po bawal na pareho ninyong pamunuan. Ang problema po dyan ay yung focus ninyo, alin ang pauunlad ninyo muna. Kung pareho kayong president chairperson nun, alin po uunahin ninyo? hindi naman po, magkaiba. Magkaiba naman. Magkaiba po. So, sino po man chairman sa inyo? Hindi po siya po ang chairman. Ang sinasabi ko po, ay ito sa organisasyon, ako naman po ang president sa organisasyon. Kaya ako po pinaliliwanag. Ay, mas marami kayong nakukuha kasi generation. Sa ngayon po medyo ang pagpasok ng pera, kasi nagsayaw po kami ng mahal. May negosyo yung samahan po ninyo. Nagkaroon po kami ng Isusulit ko sa kasi hindi sa membro. nagkaroon kami ng katulad po niya ng pagpapahiram. Ngayon ang babayaran. Nagkaroon kami ng hanap buhay na gano'n. Dito sa member din po namin. Pero bawal Yan po yun. ay monthly na pinapasok. Bawal Samahan yun. nyo? May wasityan po. Bawal, ma'am, yun? Bawal sa Mamaya. samahan nyo? Opo. Bawal pong magnegosyo ang samahan. Pero, Ano na po yun? usap nyo na lang ang paluwagan ninyo. Pag paluagan, wala siyang interest. Kung may interest, ibig sabihin, negosyo siya. Bawal sa Paano pwede paluwagan walang interest? O, di yung po yung negosyo. Pag natubo po yun, na yung po yung negosyo. Pag yan ay inano nyo po, tapos hindi na-register, Pag yun po yung- yung samahan, magnegosyo. Baka po, Yan, ano nga bang tawag dun sa atin? Turnuhan. Oo. Turnuhan po ba yan? Ay, hindi naman namin nire-register nga yung kung ano Hindi, yung ibig sabihin parang turnuhan nga lang po yan. Ano? So, hindi yan yung may interest nga. pag turnuhan, ma'am, wala siyang interest. Pero kung ipinautang mo yung pera ng samahan, pinautang mo sa membro at may tubo, ang tawag doon ay Hindi, yun negosyo. po siya member lang eh. Kasi binabanggit niyo kung ano yung Basta natubo yung negosyo yun. sa amin. Na ano, kasi yung amin po paluwagan. Bawal sa co-op yun. Ha? Ay, sir, nabasa nga po kayo. Bawal ha? Interest na. Hindi ba, mas lalong bawal ang Ng samahan. negosyo na. Pero meron talaga dito. Pero kapag sa yan amin po yun. inaano, kasi hindi naman tayo mahigpit nga dito sa Pinas, eh yan po Turnuhan. nga, eh kapag ano, eh kakapuli kayo. Pero hindi naman tayo ganun kahigpit nga. Hindi agad kayo habulin. Siya Kaya lang okay lang tayo magkapag-tao. Sila na. Tsaka ma'am yun ay pag nalaman ng, ng BIR, dali sila. Oo. Hindi kasi Kaya ang- kaya namin nililinaw
ang pinupunto ni Sir Ma'am ay bakit daw sila madaming nakukuha yung samahan, tapos yung kooperatiba parang kukonti. Magkaiba po yun. Ang layunin po kasi ng ng kooperatiba ay para sa negosyo. Tapos yun namang sa samahan, yun ay marami talagang tutulong doon galing sa DA. At the same time, pwede tayo manghingi ng pondo galing sa munisipyo. Ay, bakit po ba hindi natin i-front natin yung cooperative sa munisipyo? Kaya naman, may cooperative Ang kami May kooperatiba sila. Hindi po pinapansin yung kakupog nyo. Hindi na po kami. Hindi naman Hindi, kanya lang. Ito kung ano, magkaiba kayo ng kids. Hindi naman po siya hindi pinapansin. Kaya lang ang pagay sa init yung malamlam. Alam niyo, Painitin ninyo. Sir, yan po ay karanasan din namin. Karanasan din namin yan. Kasi alam mo kung bakit malamdam? Kasi ang kooperatiba, itinayo natin ito ng atin. Ang gusto kasi ng DA, lalo ng MAU, sila ang sa kanila manggagaling. Sa kanila manggagaling. Kaya nga kami binansagana, kami namamangka sa dalawang ilog. Ay, kami naman eh, hindi sinabi na mamangka. Sa malamlam lahat tingin sa amin. Tapos, ganito pa po yan. kasi ayaw po na sa co-op, kasi tayo nga ay may pribilehiyong tax exempted. So, Apo. hindi tayo nagbabayad ng tax natin. Kaya tayo ay medyo hindi gusto ng mga nangungulekta ng tax. Ano po? Saka po mamano, yung benefits sa kooperatiba, hintay-hintay lang kayo kasi yan ay in-announce na ng DA mismo ang nagsabi na mas maraming mapupunta sa kooperatiba kaysa sa samahan. Mawawala ang tulong sa samahan, mababawasan. Ngayon po ay hindi na pinabibigyan ang samahan ng malalaking proyekto. Opo. Proyekto po itong sustainable. Opo. Sa Yung co-op. tinutukoy ko po ay sustainable ha. Opo. Pero tuloy pa din po yung project na kung ang bibigay nga lang ay mga inputs. Maliliit na po ang ibibigay sa samahan. Lahat pong malalaki sa Pero co-op. kapag project implementation po na marami ang maaapektuhan at tuloy-tuloy, sa co-op po ang bigay nun. Depende din po kasi yun sa mauna makawag din May daw. Tsaka ma'am ang MAU ay gusto nang buagin ang Department of Agriculture. Gusto na ba? Opo, in-announce na po ng aming DA na gustong buagin ang Department of Agriculture, gusto nang buagin. Kaya nung kami last meeting namin, nagkamiron kami ng para mga ticket-ticket na parang pansuporta dun sa magsisisigaw sa main. Opo, Tema Mil... Liway. Tema Liway. Opo. In-announce Ngayon na po ay sila. ang CDO nyo ay si Ma'am Lizelle, di po ba agree siya? Bakit hindi kayo masyadong na-priority? Sa loob natin yung sinisil. Hindi namin nakakausap kayo. Gumaka po kayo, di ba? Member po ba kayo ng Lopez. council ng Lopez, Gumaka? Lopez, ma'am. Mali naman pala, iniisip ko kasi Lopez Gumaka, wala nga kayong CDO. Kaya nga, kaya nga kami... Ang iniisip ko ay si Ma'am Lizelle ng Gumaka. Kaya nagtataka ko bakit hindi. kaya nga, baka kami mapapatuhan nyo rin. Ang Lopez kasi ay inihiritan na namin magkaroon din. Pero hindi kasi medyo open. Hintay-hintay lang ma'am sila. Hindi pa co-operate. Yung namumuno kaya nahihirapan din. Pero target ko na po kasi ang Lopez din. Gawa ng malalaki ang co-op ng Lopez. Kaya nga, hindi napakaganda na sinabi nyo. Kami may bibigyan nyo ng pagkakataon na kami inyo ma-assist ko. Nahirapan nung kami talaga doon. Sinasabi ko na yung totoo, may tayo nagkakaintindihan. Ma'am. May nahihirapan din ako Ma'am. makipag-usap dun sa mga nahihirapan din ako. Hintay-hintay lang po kayo kasi yung co-op talaga ang abagsakan ng mga malalaking proyekto. May mga sa mayor, pag ayaw sa iyo, Hindi po dadaan sa mayor ang project ng kooperatiba. Direct na po. Direct na po sa kooperatiba yun. At saka yung iba nga po, tulad ng ginawa ni Ma'am, hindi din daw sila ina-assist ng munisipyo. Hindi po. Nag-direct sila sa DOLE. So kayo po, in case pwede din naman po kayo dumirekta sa province, sa region, ng letter nyo. Ma'am. Kung hindi kayo pinapansin dito sa baba. Yung pong project na sa munisipyo, talagang hindi po ibibigay sa kooperatiba yun dahil yun po para sa organisasyon. Oo, organisasyon lang. Ang munisipyo pag may re-release, halimbawa, may project kayo. Parang inaano din ng mayor tinatanong din ang Opo. Nadaan pa rin po kay Mayor, pero Hindi ang mayor hindi basta sabihin yung hindi. Okay lang. Hindi
Dadaan pa rin po. Dadaan nyo kay Mayor yung papel, pero yun ay po ay ang recipient nun ay kooperatiba. Pag hindi ka kooperatiba, hindi ka mabibigyan noon. Kailangan lang po yung padaan kay Mayor. Padaan. Kasi kung lalo yan yung mga building. Pag ano na po, pag oo, ganun po. Pero yung pag ano, direct na kami. Pag respect lang baga yun, ma'am, yung yung pagpirma ni Mayor. Mas maganda pa siguro, hilingin na lang natin sa mga mayor na buwagin sa kanila yung simaw. Mahirap. Ah, si Ma'am talaga po, totoo po. Hindi, yung, Totoo po yun. Kaya nga, yan po talaga, meron na talaga. Meron na talaga. Medyo malapit na magalit sa... Ay, teka ho, teka. Ang hilingin po natin kay Mayor ay magkaroon kayo ng co-op officer. Dadali tayo, hindi yun Pero yan. kayo po meron ang katanawan na si Mami Isel po ay aking ginagabayan na kasi medyo bago pa lang po, hindi pa niya alam ang gagawin. Ano po? Pero ang Mayor po ng Katanawan ay very supportive sa cooperative. Isinama ko na po si RD doon para tayo ay mabigyan. So, utay-utay lang po sa Katanawan. Ano po? Ma'am, So, yung iba ay So, ako na yung hirap din kausap. Hindi ko maintindihan. Ang Ma'am, tagal ko na kaya- humihili. ma'am, kaya ma'am yung ibang yung ibang mga ano ay, ang kailangan daw po niyan, mauna sila. Sino po? Kaya ni-ignore nila yung mga kooperatiba na nag-aano sa MAU. Kaya hindi nila pinapansin. Hindi kasi nga ako pinapansin ng Ang kailangan, sila muna ang mauna. Kasi sa totoo lang po talaga, kung walang home officers, ang dapat pong lapitan ng cooperative ay MAU. Pero may MAU po talagang hindi rin nga nakapansin. Totoo po yan, ma'am. Totoo po. Kahit anong dami kong letter, ibigay. Sa akin ay, Hindi ko naman masyadong ano ang San Francisco. Ma'am, Pag makakuha kami, cooperative council ng San Francisco, pwede po namin kayo i-invite. Pwede po. Kasi tutulong po kami na. Yung San Municipal. Andres Agriculture. Kay Mayor naman, ayos lang. oo, Kay si Ma'am Ma'am Liway talaga. lang. San Francisco Agriculture po. alam mo, may nag-ano sa Kasi hindi kayo kilala ni MAU. May proposal na Ma'am, parang may pag-uusap ngayon, yung coconut farmers, ibubukod na po. Ang coconut farmers ay magiging direct na PCA na po sila. Tapos yung mga farmers doon na sa DA. Parang ganun po ang ano, at na ano po sa amin ng Paksedo. Saan po Hindi yun? sila yun ang Sa Paksedo po, narinig ko po. Alam mo Yun ba? po kasi ang nagpapagulong Maling, siguro. maling No proseso. comment. No comment po ah. Hindi po, Gawa hindi po, sa totoo lang po. Si Paxido, pag lumapit sa atin, nag-training sa kami sa Santo Niño. Ano Aha. ang sabi po nila, nilaan nila yung mga, ano nila, programa, plataforma nila. Ngayon, mas pipiliin lang nila yung kanilang, yung nadala lang nila nung katulad Nung nagkaraban. Eh, paano tayong hindi niya Ay, kayo. nagkaraban? Ayun. Ayun po yung problema sa Paxido. Tingnan po, pag summit, ang lagi niyang pinipresent, yun lang nakakuha nila sa ano. Ayun Hindi nga. naman literally talagang po. Hindi ba kayo karaban? Hindi po kami karaban. Ma'am, guys Sa po. hindi kami na ano ng Kalamba, sa kila Sir Sani po. Si Sir Sani ang magano sa amin. Ay, si Sir Sani. Ay, si Sir Sani sa Paksedo ah! Sir Sani po ng city. Ah, Si Sir Sani. sige. Sir Sunny. May Sir Sunny din kami. Ah. Ano yun? Sa registration. Ibig sabihin, hindi kayo dumaan sa harapan. So, hindi kayo yung mabilisan. Hindi po. Ma'am, kami rin. Sa mula na yung kay Saramit kami. Oo. So, yung iba kasi, mga nabuo ng kami yung hindi sa caravan, yan po ay inabot ng taon bago mabuo. Kasi inihintay po namin yung organization kung kailan sila decided ituloy yung pagkukuo. Yung mga nasa caravan nga po ay 2 days lang, cook na sila. So, hindi po sila nabigyan ng chance na mag-isip ng matagal. Oo, Ano? oo po yun. So, ngayon pa lang sila nag-iisip. Kaya yung mga nabuo po ng hindi sa pilitan, yun po yung talagang Dapat matanda. ay, hindi po. Yung ibig ko sabihin, Oo ay na sila yan, talaga matagal. sila po yung nagtatap sa amin, kung anong kailangan nila. Tapos yung iba po kasi nga, yung nabuo sa caravan, ay di pinoprovidean po namin ng ano, kasi under nga po kayo nun sa CFIDP. Hindi naman po namin syempre yung hindi nabuo sa caravan, kasi sila po ay mga coconut farmers pa din. Kaya kami po galit sa amin yung MAU dahil kami po ay nabuo ng Paksedo. Ma'am, ganito po. May paliwanag po Ano? po sa vaccine. Kaya hindi Ma'am Liway. Oo. Ma'am, may paliwanag lang po ako. Hindi po yan ini-set aside yung
mga hindi dumaan sa caravan. Ang katotohanan po niya, ma'am, kaya ang lagi napapatawag ng bangsido dahil sila po ay ginagawa yan pa dahil po na hindi pa sila kompleto doon sa mga requirements katulad po ng mga para sila makakomply. So yun naman, kaya po siguro naiiwan sila doon sa mga trainings, tapos na po sila doon. Yun po mga mandatory trainings, yung mga ano, dahil sila nauna. So hindi po nang iiwan ang paksido dahil ang gawain po ng paksido sa probinsya ay gabayan, Opo. yung lahat ng organization, walang yung mga naiiwan, dapat nga pong dalhin at tulungan. So yun po yung prinsipyo ng paksido. Oo nga po, kaso sabi nga po ng pangkop ay wala nang... Kaya lang po ma'am, katulad nga po doon, pagdating nga po doon sa provincial agriculture, si Doc Lisa, talaga pong, ang ano niya, ang pagtingin niya doon sa kuko, lalo na yung mga bago, ay talaga pong, ay siya po pa man din yung appointment ngayon, appointed, bilang BCD. provincial, BCD. Pero talaga pong, yung Lopez nung magpatawag nung, ang tawag, man, Oho. Anong po, ano? Ba't hindi mo kayo kasama? hindi ko po namin alam. Kaya nga, bakit nga? Yung co-op man, Kayo na doon? Wala na po invite. Kachat ko po yung ano na nasa sa Paxedo. Ganito po, ma'am, yan. Kami invite. Ma'am, ganito po sabihin ko sa Lopez. Pag hindi kayo tao na ma'am, madalang na similar ang mapupunta ninyo. Wala yung akin. Kami hindi nakakasako. Ay, hindi, teka. Ganito ang explanation ko alam dyan. Na-register kayo 2023? Oo. Wala po sa karaban. Yung caravan, kailan ka nag-submit ng report? wala silang nga dyan. Report po na. After ng co-op month, hindi. Tagal na po kami ma'am. Yung mga naman po yung mga requirements ng kami. Nag-accredited niya po kami sa provincial na yun. Hindi po yung sa kailan kayo nakakakuha ng COC? Lagarin nyo lang po. Yun ang padalwa na. Padalwa na. Kayo ay August po. noong August. Kami rin po, August lang. Kasabas na. Hindi rin kayo kasama ng co-op month. Kasama po. Kasama po. Oo. Pero hindi pa tayo, Hindi kasi ako nag-invite ng co-op month eh. Gawa na ang nag-invite ay sila. Pero yung Municipal lista kasi, po ang nag Galing Hindi, sa sa- AA. Hindi pa tayo Ibinaba registrado. nila yon sa mga co-op development officers. Aha. Pero yung listahan kasi yun ay galing sa akin. Kung sino yung nasa list pa namin, pero yung list namin ay naka-base pa ay doon sa 2023 nag-submit ng report. So kung kayo na-register ng lead doon, hindi pa talaga kayo mapapasama. Tsaka kung yun ay hindi pa nga nag-submit kayo ng report, hindi mapapasama doon sa listahan ng master list namin. Kasama kayo ay doon sa list ng mga na-register, pero yung master list namin nung sa regulation ay hindi pa. Kaya hindi po may invite yung mga bago kasi hindi po papasok doon hanggat hindi namin na-encode at yung report nyo ay wala pa doon sa system. Pero kung kayo 2 years at hindi kayo na-invite sa Lopez, hindi ko sure. Kasi ibinigay ko naman lahat ng newly registered na agree. Pero Ganito nag-email po yan kayo. ma'am eh. Pero nag-email sila. Nag-email. Usually, email yan. Kung hindi kayo nagbubukas ng email, Hindi nyo malalaman. at tapos wala silang, hindi kasi ako namigay ng contact number po ninyo. So kung sino lang yung sumagot sa ano, bawal kasi mamigay, di ba? Data privacy. Ang binigay ko lang ay email. Kung ano yung unang email yung nilagay, yun lang yung na-forward ko. So kung hindi nyo nga na-receive, yun lang. Well, hindi kayo matatawagan ng province. Ano po? Ganito po yun eh. Pag hindi patawag po, alam ba po yung mga... Sige, take note ko. Next year, hindi nyo lang in-invite sila. Hindi naman po, sinasabi ko lang po, pagka may Tulad ng invite. summit. Ang Nandun ba karaniwan sila po, ng mas summit? marami yung sa MAU. Kasama. Minsan eh, sila yung 10 po, ay kami 5. Ay halimbawa ay 3 po ako kukunin. Sa amin 10 po, kanila 20. Dahil naman. Relation po. Tari. Yung sa summit, ang invited lang doon ay doon sa unang lumabas na lista na compliant na na-register ng 2022, tapos early 2023. Lahat ng na-register ng 2024 ay hindi kasama pa sa summit. Kaya hindi po invited yung mga Lahat. newly registered. So, 92 po ang target sa Quezon. Ang na-confirm lang kung compliant nun ay nasa kulang-kulang 40. Ay, ngayon lang na po lumabas. Kulang po.
Sana naman ay bagong kasama na kami, nakita na nyo kami. Pero hindi na sa Quezon. Ibang region naman. Ay, bakit? Kasi host lang ang Quezon, no? So, kung may summit man, di pumunta kayo sa ibang region. Ano? Basta Pwede naman yun, basta libre ma'am. Merong libre, merong hindi. Ano po, basta sa CFIDP, yan po ay sagot ng CTA. Kung activity ng CTA. Pero kung yan ay activity ng iba, patawag ng ibang agency, kung ano lang pong sinabi sa inyo, edi yun lang po. Ano? So, kaya huwag niyo pong expect na lahat ay libre. Kasi baka may isang koob kasi, sinabi mo, baka pwede kami dyan, pwede po bang libre na din? Ay, ang nag-i-invite ng ibang agency, ano, in-endorse lang sila. Huwag naman pong ganon. May taligtag pa doon, wala na. So, example pa ng mga providential loan, yung petty cash loan nga po. Kung lalagyan ninyo nga ng limitasyon na hindi lalagpas halimbawa ng 300, pero depende nga po sa inyo. Ilang kilo ng bigas, yung sa production ninyo, ilan ba dapat ang ma-produce ng bawat isang miyembro magdadala sa inyo ng harvest? Ilang kilo? Limitasyon sa pagpapautang. Sample dito ay kakayahang makabayad ng nanghihirap ay dapat isaalaala bago payagang makautang. Siyempre po, bago kayo mag-release ng mga policy, dapat yung qualification nandun, yung kakayahan ng tao ay dapat ma-check nyo din po. Kasi baka naman pala, mamaya hindi naman niya kaya magbayad pala talaga, gusto lang umutang. Kayo po ang malulugi. Example dito, di dapat lalagpas sa 40% ng sweldo ng mga kasabing mga empleyado o 40% ng gross receipts sa komisyon para sa mga ahente o may sariling negosyong mga kasabi ang ikakaltas para pambayad utang. So, yan po yung sa mga example lang nila. So, kayo nga po ay gagawa ng inyo. Sa interest ng pautang, yung nanghihiram po, nakasabi na direktang magbabayad sa kanyang inutang tuwing araw ng takda sa pagbayad ay kukunan ng service fee. Lagi po tayong may service fee. Ano po, hindi naman kalakihan. So, minsan nga po yan ay 3% ng kabuuang halagang ipinautang sa kanya at 5% naman sa mga nanghiram na kasabi na pupuntahan ng mga kolektor para maningil. So, kita niyo po yun magkaiba. Kung direkta kayong magbabayad, 3% lang ang service fee nyo. Kung kayo ay magpapapunta ng kolektor para singilin kayo, 5% yung service fee. So, may mga ganun pong consideration. Ano po, depende doon sa inyo nga gagawing policy. Kung yung sa inyo nga po ay yung sa, ano nga sa inyo? Yung delivery ba? Yung ni Sir Larry, anong inan nyo? Yung gagawin yung policy? Yung pick up at saka Pick up. O, halimbawa, magdadagdag kayo nung sa payment. Ibabawas nyo ba yung payment yung sa pick up o dadalhin na ba nila? Ano, di ba? Pwede nyo po yung i-consider yung sa expense. Ang mga inutang ay papatungan ng interest sa halagang 12% per annum. So, 1% lang siya per month. Ang pagkaltas para sa service fee at interest ay kukunin tuwing sa araw ng paningin. So, yan, taning ng pagbabayad o paghuhulog sa unang taon ng operasyon sa pagpapautang, ang taning o panahon sa pagbabayad ay sumusunod. Example nga po yung sa providential loan, 1 to 6 months. Emergency loan ay 1 to 3 months dapat mabayaran na. Sa susunod na taon ng operasyon sa pagpapautang, ang taning panahon sa pagbabayad ay binabago at aayon sa mga sumusunod. So kung kayo second time na maglo-loan, madadagdagan po yung sa 6 months. yung taning. Emergency loan, 1 to 6 months na. So, yung mga first timer kung halimbawa, unang kukuha ng servisyo ng cooperative, dapat po parang may testing lang siya. Kung siya po ay good payer or yung in good standing po, dapat ma-check nyo po muna yon. Then kung siya ay para makaulit, sa kanya na po luluwag-luwagan. Then kung yun na po yung sa the rest. So, pwede kayo mag-isip dyan yung sa mga bayaran. Pwede yung arawan, lingguhan, kinsenas, o buwanan.
Ang pangungulekta ng pagbayad sa pautang ay magsisimula ayon sa mga susunod. Arawan ng pagbayad simula sa 3 araw matapos matanggap ang ipinautang. So, nasa inyo din po yan. Ang lahat po ng policy ng mga detalye ay manggagaling ay sa inyo po. Ano po? Dahil yun nga po yung pre-present nyo sa DA. O, buha, magbayad simula sa 1 linggo. Depende. Kapag niya sa pinili nyo, magsisimula sa 15 days. So, kung buwanan ay after 30 days or 31 days. So, seguridad ng pautang. Pwede po kayo. Hindi nyo ba ang picture? Okay na po. So, sa seguridad, para ba maka-avail ng service ninyo kung yan loan, maglalagay ba kayo ng co-maker? Sino ang pwedeng maging co-maker? Kung mag-asawa yan ba, papayagan nyo bang co-maker ay asawa? Hindi, di ba? Ay, kung nagsama na yung hindi kayo bayaran, wala na kayong magagawa. So, dapat hindi. Tapos yung co-maker naman, siguradihin ninyo, alam niyang siya ay ginagawang co-maker. Kasi baka pinagpermalaang ay sa bayaran ay hindi nyo masisingil. Mahirapan Kasi hindi niya alam. Ano po? Mahirapan kumuha ng co-maker pag... Ang co-maker ho ba, responsibilidad na bayaran ng utang ng co-maker niya? Kaya nga po dito. Oo, kaya co-maker Kaya yung iba sila. Lalo na po kung may pinirmahan. May pinirmahan. Nagkakaproblema din po dyan sa co-maker. Pag yung co-maker nawala din, hindi rin makita. Ayan din, ang problema. Ano ang gagawin kapag nga nangyari yun? Dapat kasama din yun sa policy. Magbabaranggayan na ba? So, sa unang, ano ang tawag? Sa unang reminder, kung hindi pa rin siya nagsabi o nagparamdam sa inyo, ano bang next step nyo? Ipapabarangay nyo na? Or small claim? So, may mga ganun dapat kayong kasunod na hakbang. Nasa batas po ba, ma'am, yung kung siya yung utang, humingi kami ng kuratoran? Pwede po. Ginagamit din naman po yan ng mga financial institution, lalo na kung malalaki yung inyong utangin. So, anong laging tinanong collateral? Sasakyan, bahay, lupa, iba-ibang anay-anayan. Ano po? Depende doon sa halaga ng utang. Pero utang naman yung 2,000 no, ang yung collateral pa natin. Ay, kung malimbawa, Okay. 50,000 pataas. halimbawa may 10,000 pataas. Dapat lalagyan niyo po sa policy May nyo bracket. yung amount. Kapag ang amount ay ganito na, required na may collateral. At dapat, may kasunduan talaga kayong nagpermahan kayo. Kung yung mga inyong ang ginawang transaksyon ay wala akong papel, wala nga po tayong hahabulin. Ano po, kaya importante pong laging may kasunduan at yung pulisiya po ninyo ay malinaw sa lahat. Ano, pulisiya ng inyong kooperatiba. So, sa mga hindi nagbayad, multa. Kapag nanatiling hindi nabayaran ng mga installments sa itinakdang araw, ito ay papatawa ng multa o penalty charge ng 2% kada buwan at 1% interest kada buwan sa balanse ng utang. So, 3% agad. Ano? Malaki yung So, may mga ganyan. Pwede nyo po ilagay doon sa inyong mga policy. So, muling pag-utang, maaaring muling makahiram ng providential at emergency loan ng isang kasapi kung nabayaran na niya ng buo ang nakaraang inutang niya. Pero pwede nga po minsan gamitin nyo. Halimbawa, nakabayad na ng 60%, pwede na ulit umulit. Ano? So, natin na po yun. Pagpapatibay ng inutang, ang lahat ng aplikasyon sa pagpapautang ay dapat ibine-verifika ng isang full-time staff, credit evaluator, na kung saan inilalagay niya ang resulta ng kanyang pag-iimbestiga bago ito ipinapasa sa committee ng pagpapautang. Ibig sabihin ay parang ito may CI. Pero no. Ano po, di ba sa malalaking co-op, minsan kapag malalaking amount na, require na ng CI. Pero pag small amount lang, yung sa kasi namin, yung sa pinakamalaking utang mo ay 150 para sa long-term loan, may CI na yun. Pero kung ang utang may mga grocery loan lang, petty cash, mga ano, walang CI yun. Ano po? So, depende po sa amount din. Ano, ilalagay nyo din yan sa policy nyo.
So, doon sa inyo din, sir, yung kukunin yung paglalagay ng kwalipikadong pwedeng mag-deliver sa inyo, pwede nyo po yung lagyan. Ano, sino ba yung pwedeng, ano nyo, ilang hektarya? Wow! Ilang hektarya agad ang requirement. Sakto lang naman yun, sir, pero kung hindi possible yung hektarya ang requirement, huwag yung ilagay. Ano, kasi yung mga hektarya niyan, yun ay requirement kasi sa government para ma-avail yung mga programa ng DA. So, hindi kayo medyo familiar doon kasi hindi nga kayo pinapansin ng ng mga nagbibigay ng program. Opo. Meron kasing ang DA na loan program din sa cooperative. Ang nabibigay doon na pautang para sa cooperative, yun ay kapital ibibigay sa inyo. Ipapautang nyo sa mga member nyo. Ano ang tawag doon? Yung sa credit policy po yun ng hindi ko po maalala. Pero yun ay yun ho. Kayo ang magmamanage ng pautang. Hindi nyo na ho. Para sa land bank. Hindi ho lang mga DA ho yan. Ibang agency ho ng DA. Yung agency ng DA. Yung may pera sa mga pautang. Yun, may require ho yun. Gano'ng kadami ba ang hektarya? Meron ang inyong lahat ng miyembro. Kung kayo ay lampas ng halimbawa 50 hectares, ganitong amount yung maloloan nyo. Or maa-avail yung loan. Yung loan ng mga ganyan sa government agency, usually, Kasi may kasama kami na nakapag may kasama kami pero hindi ho siya, hindi ko maalala na. Ano ang pangalan? ACPC. ACPC, yan. Nagbibigay yan. ASAP. ASAP. Agricultural Credit Ano? Ano? ACPC. Agricultural Credit Policy Council. Yan. Sa DA po yan, nagbibigay yan ng capital sa mga cooperative. So, yun ay may mga limitation. Yan po ay loans, pero zero interest. Yung kayo na magpapatong ng service fee at interest charge dun sa pautang nyo at yun ay inyo na. Yung unang inutang nyo, yun yung ibabalik nyo dun sa ACPC. Ma'am. Opisina na daw. Ibig sabihin, pwede kami mag-apply dyan sa MAU, sa DA, sa... Pwede pong direkta to Sige. Saan ang opisina na daw? sa Central Quezon City ba, no? Pasig City. sa DA. DA Sa DA po kasi talaga to. Ah. Ito po ay ino-overtake ng munisipyo. Hindi ko lang alam kung ano. Kasi ito dati ay dumaan din sa amin. Inintroduce ko to sa mga cooperatives noon, pero wala masyadong nag-avail. Parang ang nag-avail lang nito ay mga yakap at halik, pinautang nila. At hindi po pinaliliwanag sa Ma'am, amin. ano pong isaktong address nito para kami masyado rito eh? Third floor, Agustin. Bigyan mo din ng email at contact para may Ito kami, matawasin si meron sir. kayong complete address eh, bigay nyo kami. Third floor. Kaya kukunin Ay, sinong contact pong doon, ma'am? Sino sa DA Hindi ko region? na kasi alam kung sino po ang contact dito kasi matagal naman na kung hindi nakakausap. Binakating sa atin. Hindi ba yan si Yung sa amin po yung chairman ay pinautang nila kay individual pero sa doon sa samahan lang. Meron siyang sa samahan, meron siyang sa cooperative. Meron din siyang individual. Di ba nagtanong tayo? Kinasok namin yung MAU kung meron kami na pa-loan para sa mga sinabihan ko. Meron, madami. Sa land bank, meron din. Sa land bank, Yung requirement lang po, ha? Ang sinasabi ko. Meron laging available na programa sa cooperative, pero hindi po mawawala ang requirement. Ha? Yung sa ACPC, alam po, ongoing pa yun eh. Sa naka-edit. So, i-check po. ECPC. Ayan po. Hindi. Nakalimutan. Paligid Sa Kaawo. So, ayan po ha, dapat yung halimbawa na disapprove po yung mga isang member sa inyo sa pag-avail ng inyong serbisyo, dapat may process din kayo. Regarding sa pag-apila, at paano ang gagawin na next step. So, dapat yun po ay ma-consider nyo din. Ng DA? So, pag-release ng pautang, dapat meron din po kayong
Process. Paano ba to? Check vouchers ang i-release sa mga nangungutang sa pamamagitan ng first come, first serve basis. Maliban na lang kung ang hinihiram ay emergency loan na kung saan ay dapat mai-release ito sa loob ng 24 oras mula nang ito ay inaplayan at ayon na rin sa nakahandang pondo. So yan, ay process din po pa ang pag-release ng inyong mga produkto. Kung kayo ay ang inuutang nga ay sa bigas, ano naiisip nyong policy? Siyempre, ang utang bigas, maibigay nyo naman agad yan. Hanggang magkano lang. So, yung isang combo kasi, grocery loan, yung isang type ng loan nila. Bago kayo makakuha ng grocery loan, kailangan mag-apply muna kayo noon, magsagot kayo ng application form, ipaperma-perma sa mga bawat windows ng verified, ipagano sa bangko. Then saka po kayo pupunta dun sa grocery para mamili. So may process po yun. Kung kayo magpapautang sa bigas nyo, paano din po yung process? Sagot lang ba ng form? Bigay ko sa tindahan, then release na. Ano po? O, ongoing daw. Yung ano nun, Agricultural Credit Policy Council. Sisend ko na lang po kayo paraya para may isang sa inyo. Sige po. Ano mo agad yung email dyan sa ano? Mga isang buo na. O, sige. Ayan, ayan. Ano, pag hindi register yung MCES sa kanila, isang 300,000 lang. Ano ang siya? Yung micro small enterprise. Ay, Micro small agri-fishery enterprises. Pag register po kayo sa kanila, ay pwede hanggang 15 million. Kaya huli lang hanggang 5 years. ayan. Aalamin mo, dapat muna natin yung alin yung pasok, yung requirements, kung kaya, then saka po tayo magpasa. Ano? 15 million, malaki. Nakakahilan, 50 million. 50 to 50. Isang 15 lang, hindi 1 million na lang. Hihimatayin na. Hihimatayin na, no? Nakakahilan na rin pero baka tama. Hihimatayin na, no? Pero yun nga po, dahil kayo compliant, available yan ha. Kaya yung bago matapos ang taon, i-ready na yung mga report natin para pagdating ng January, nautay-utay na natin ma-encode. Yung financial, sino ba ang naaprubahan ng General Assembly, kunin ninyong external auditor para may bigay na yung mga libro no, ginawa ni bookkeeper. Yan. Yung sa productive loan naman, ano mga utang na makapagbibigay ng sa nanghihirap at o sa kanyang pamilya ng karagdagang pag-uuna ng kikitain. Halaga ng mauutang, pinakamataas na halaga ng mauutang ay 20,000 at ibinase ito sa ibinigay na project study. So yung iba nga po kasi na yan, yung kapag malalaki ang utang, minsan nanghihingi na nga ng proposal. So yan yung mga long-term loan. Kaya sigurado po yung isa sa requirement niyan ay project proposal. Hindi naman po kailangan bongga yung sa project proposal. Pwede din nga po doon ay Tagalog din. Basta lang po malinaw yung proseso kung ano ba yung ina-applyan ninyo or gusto nyo ipasok na programa. Para makita paano yung mula sa production hanggang paglabas hanggang market. Depende po doon sa napili ninyong negosyong ipapasok sa programa. Interest sa pautang. Ayan, papatungan ng 17% per annum na interest at 5% service charge sa inaprubahang halagang ipinautang. Taning sa pagbabayad, dapat ngayon ay nakalagay. Di lang lagpas sa 18 buwan ang haba ng panahon para mabayaran lahat ng utang. So ito, mga seguridad. Ang utang na ito ay dapat may 100% seguridad sa pamamagitan ng collateral nakatanggap-tanggap sa BOD. So yung collateral naman daw po dapat katanggap-tanggap. Baka naman ang collateral ay mga baboy, baka mamaya pinatayin nyo na, hindi alam po. O, dapat yung katanggap-tanggap na collateral naman po. Ano? So, ang collateral ay binibigyan ng appraised market value hanggang 80% maliban na lamang kung lupa ang ikinolateral na kung saan ito ay appraised na 100%. Kaya nga po usually ang kinokolateral ay mga lupa. Ano po? Kasi mataas ang value nito.
Ayan, multa nila sa pautang. Kapag nanatiling hindi nabayaran ang mga installment, 5 araw na nakalipas ay tinakdang araw, ito'y papatawan ng multa o penalty charge ng 2% kada buwan. Paano po kapag ang members nyo ay hindi na nakakabayad sa co-op nyo? Tuloy-tuloy kayo pa din maglagay ng penalty. Ay nagsabi sa inyo na hindi na niya talaga kayang bayaran. Ano ang gagawin niyo? Kung magkaroon ng penalty pero bayaran niya yung kanyang kapital. Balikin mo. Yung kulay. Pwede kayong gumawa ng mga yung exclusive na para sa kanya. Ano? Kasi tulong din para sa kanya, pero para may balik pa din yung pera. Ipapa-approve niyo sa board na ititigil na yung pagpatong ng multa dito, approve ng GA, then kung aprobado, ay titigil po para lang masingil. Ano? Para bumalik yung Para bumalik puhunan. na lang yung inyong Puhunan. principal na pinautang. Tingin ko ba medyo mahirap yun? Medyo mahirap po sa tingin ko yun. Kasi pag nabalitaan yung isang gayon na nangyari, parang tangin. Gagaya. Tapos tanggalin na lang. Gagaya. Ay, Gumaya. Ano? Pagkatapos po nung After po nun, hindi na siya pwedeng umutang. Ano, ban na po siya sa pag-renew ng utang sa inyo. So, hindi niyo naman po pauulitin na, di ba? Dapat ganun po, may kasunod naman. Hindi naman porket at nabalitaan nga ng iba, ay gagaya po talaga yan. Ano, hindi naman po pwedeng applicable siya sa lahat. Gagayahin mo naman, may suspended doon naman siya, hindi na siya makautang, di ba? Kaya hindi dapat gayahin. Gawa naman hindi siya makakautang eh. Oo. Tapos gagayahin mo pa yun. Kaya nga, yung ibang halimbawa naman po yung kanang tao, hindi po ba gagayahin ba niya yun? Ay kung halimbawa ay siya ay nakaka-benefit dun sa co-op, na tuwing kailangan niya, nakakautang agad siya, hindi naman niya siguro gagayahin yung isang taong gano'n. Kasi alam niyang mababan siya, wala siyang ibang lalapitan. Ano po? Kasi nga po, buti nga po natatalakay eh. Pero hindi yan nawawala sa isang co-op, lalo na kapag ang service niyo yung loan, meron talagang ilan pong hindi dyan magbabayad. Kaya kailangan niyo pong higpitan yung sa inyong collection. Yung policy ninyo, dapat alam niyo po yung mga next step na gagawin ninyo. Kasi kapag pinabayaan niyo po yan, ay nauubuso ang pera ng inyong kooperatiba. Ay maramdamin no. Maramdamin pagka hindi nakahilo may kung ano mga sinasabi. Ay, hindi po pwede yun. Ano, yung sa pag-disapprove po ng loan, yan naman po ay hindi naman i-discuss sa labas. Halimbawa po, na-disapprove siya, aapila siya, anong next step na ilalagay nyo dun sa policy nyo? Kung ang isa sa ground, kung na-explain sa kanya, halimbawa ni manager, na isa sa grounds kaya siya na-disapprove, ay hindi siya nagbabayad. Naban siya ng ganito. O, ay, valid naman po yung reason. Pero kung siya binanyo ng walang kadahidahilan, ay kaapila-apila po yun. Ano? So, dapat naman po ay may Basihan. Basihan din. Kung bakit siya, ang sabi nga po dito, kung kayo merong hindi magandang nagawa, bakit kayo magdadamdam? Doon sa desisyon ng board. Ano po? Eh, yung doon, talaga mayroong tao talaga meron. Para marami pinagdadaanan talaga dito. Ano po? Nabubuo lang, pero ang dami nag-experience. Totoo po yun. Caravan po ba kayo po? Hindi. Caravan kayo sa Ah, may Margaret? April 2023. Oh. Day 23, naka 1 year na kayo. Pero Naka 1 year na kayo sa 2024, 5 years na kayo. Ano mo? Alam mo natin yung ginagawa. Naka 1 year lang kayo, pero ang dami nang nangyari sa inyo. Hindi po, talagang inaamin namin na talagang pasalibot, talagang pasalibot ang pag-aayos ng Pero nakakatuwa naman po kayo at talagang itinuloy nyo at compliant kayo ngayon. ay marami na po nga narinig ang humusga sa amin, kaya pinipilit namin. Totoo po Ayaw ninyo yun. mamatay ang Ewan ano. po sa kanila, pero sa amin marami ang humusga, hindi tatagal yun yan. Oo, ganun sa Totoo po amin. yan. Kahit saan yan. Kahit saan. Ay para pala napasuko na kayo, ay para mapatunayan hindi. Itinuloy nyo na. Lumalaban. Ano natin Para pinapan? hindi naman mapatunayan, hindi Kaya maganda, lumalaban. Sabi ko po kayo naman,
Chairman, Pilitan. sige, laban mo laban. Kami naman BOD mo yung nasa sa iyo. Ay, maganda naman po yan, lalo na kung may nasuporta pa naman sa inyo. Hindi nyo naman po kailangan ng madaming member agad. Opo. Kasi lalo na po kapag napatunayan nyo na yung co-op nyo, sila po mismo ay lalapit sa inyo. Totoo Yan po po ay yun. totoo. Kung kayo po ay magandang serbisyo, naging stable yan, hindi nyo po kailangan masyadong i-endorse ang co-op nyo. Sir, hindi Yung members nyo po mismo ang mag-i-endorse sa inyo. Bakit po may requirement? Sabi niyo kailangan na sa member. Iba naman yan! Doon yan sa ano po? Iba yan! Doon po yan sa 2 million. Yan, para ma-avail. Pero yung requirement para kayo maging stable, hindi naman required na kayo 100% agad. Ang requirement para ma-register as cooperative kayo ay 15 15. lamang. Kasi kapag nabawasan kayo ng 15, hindi na kayo consider ng batas bilang isang kooperatiba. Eh, kaya kawan ka, kumplito agad yung karabang hindi, nabili mo agad. O, diyan, di sakto. Napadami nyo naman po agad May nagwi-withdraw ba? Wala po. Wala. Ang problema ng ibang district, nagwi-withdrawan ng kapital. Kasi sila walang tiwala na daw dun sa chairman. May mga ganun issue sila. So, yun ang isa pang mahirap na kalaban. Ano po? So, maigi, hindi nyo na-experience yun. Kasi kapag nawala na ang tiwala ng mga member dun sa namumuno, yan po ang isa ding mahirap. Kasi hindi na sila kontento dun sa ginagawa ng serbisyo ng inyong pamunuan. Ano po? Ito po yun. Ay, di sa inyo naman po yung mukhang okay eh. Ano, marami lang experience, marami lang dada. Okay. Pero ang sabi nga po dyan, kung sila po ay hindi kasali sa kooperatiba, wala pong visa ang kanilang sinasabing suggestion or komento sa kooperatiba. Pero kung yan po ay member ninyo at sila ay may suggestion, recommendation, kailangan nyo po yung i-consider bilang pagrespeto sa inyong mga miyembro. Dahil kayo po lahat dyan ay sama-sama at dapat lahat po ay kinukonsider ay lahat, hindi po yung mga namumuno laang. Kasi kapag po nakita ng co-op dyan na ang serbisyo o benepisyo ng kooperatiba ay nasa namumuno laang, dyan po magsisimula ang pagkaalis ng tiwala sa inyo. Kasi yun nga po yung nangyari dun sa ibang district. May iagam-agam sila kay chairman, ay gusto nang kunin ang share capital, ayaw namang ibigay ni chair. Ay umabot na sila ng reklamo sa CDA. Ano? So may mga ganun po. Sa amin po, kung saan ang Para mabawasan. Iba naman ito, ano? Basta kasi nawala mo Mahirap pong Hindi, okay lang naman yun. Kung yun nga namang mahirap kausap, at ang daming sinasabi, at hindi naman nakakaganda sa inyong cooperative, pwede nyo po siyang tanggalin mismo, ninyong kayong mga board. Tapos kung siya'y kusang loob na umaalis, eh di hayaan nyo na pong umalis. Karapatan naman po niyang umalis. May Ano? example po kami, ang treasurer namin dati, siya po yung nakano talaga sa CDE. Talagang tinanggap po siya ng BOT. Kasi po, una, nag-design, nagbigay po siya ng resignation letter as pagka-treasurer. Tapos, yun po pala, ay gusto pala niyang bumalik pagka-treasurer. Eh dati sa seminar ni Sir Anil, paliwanag ko sa kanya, pag once umalis ka, bakit ka pa babalik sa iyong ano? Eh, hindi mo na nga nagampanan. Yun yung nakano doon. Tapos pangalawa, sinisiraan niya yung cooperative namin. Ay, isa ho yung pag sinisiraan po yung cooperative nyo, isa po yung grounds na pwedeng tanggalin ng board. Ano po? Imbes kaya ang hinihingi kasi namin, hinikayat namin na makatulong pa sila, magpag-operate, na hindi nakakasama tuloy. Sinisiraan yung co-op. So, pwede po yung tanggalin nga ng board. Ano, kapag sinisiraan o nakaka-damage siya sa reputasyon ng kooperatiba. Yung mga member naman po na umalis sa co-op dahil biglang kinailangan yung share capital, pwede nyo naman pong lagyan ng policy na pwede silang bumalik. Ano, after ilang buwan, kailan sila pwedeng bumalik. Kasi minsan po, may mga members diyan na kinukuha muna yung share capital kasi may mga dahilan sila na personal na kailangan po yung pera. So, hindi naman po natin yun mapipigilan. Ano?
So, sila po ay may karapatan pa rin namang bumalik. Maliban na lang kung talagang nilagay nyo sa policy na ang umalis sa kooperatibang ito ay bawal nang bumalik, ay hindi nyo po siya matatanggap na ano. Pero wag namang ganon. Grabe naman kayo, ano. Napakahigpit nyo naman. Ay, baka Ganyan po ganyan yung policy namin, ma'am. ano, ay, hindi na namin babalik. Maliban na lang po kung yan ay may mga case na hindi maganda. Ano, Pero pwede na naman siguro i-release sa inyo. ano, kung, kasi yung inyo kasi ay treasurer, tapos kayo sinisiraan. Magkaibang case po yun dun sa normal member na umalis lang dahil kailangan yung pera. Ano po. So, may mga ganong case po yung inyo kasi may pangyayaring hindi maganda. Kaya pwede nyo po siyang iban. Pero kung nakita nyo namang sincere na sa nag-selfie, eh, kayo po, magtatanggapin ninyo. Ano? Sarili po na sila. Naggawa ba ng sarili? Anong po niya? Dahil na. Ano po? Dahil po. Assisted number. Anong pangalan? Parang hindi, awal ko kung anong pangalan. Parang wala namang their assistant ko. Kaya nga din po. Baka hindi pa naka-registered. Hindi talaga sila, oo, hindi sila total. Parang samahan lang sila. Baka samahan lang. Ay, di nyo yan po. Ano? Meron kasi nag-claim na sila ay co-op. Ano, pero hindi naman sila register. Ang i-consider lang natin cooperative, yung registered sa CTA. At bawal pong gamitin ang word na cooperative sa pangalan ng kanilang samahan kung hindi sila kooperatiba. Ano po? So, bawal yon. Kung may nagreklamo sa amin sa CDA, padadalhan po yun ng sulat na kung hindi sila nadala sa unang reminders, eh baka po sila ay sampahan ng kaso. Ano po? Eh yan naman ay mawawala kasi yan ay mga pangkaan. Ano po? Ginagamit po kasi usually ang co-op nga dahil sa tax exemption. Asa na ngayon ang ano? Oo, sila. Yung kanilang samahan sa malaya. Hindi, ito nga ngayon sa ano. Yung sa gagawin nyo pong policy, yung iba hindi pa rin naibig, anong policy ang gagawin ninyo? Membership, pwede ma'am. Pwede pong membership. So, lagyan nyo po Membership policy. kung ano ang pwede. Ano? O, yun na lang po talaga ang gagawin nyo ngayong hapon kasi i-represent nyo yun bukas. Ma'am, policy ng board. Ah, pwede po ah. Kayo nga po kung ano ang anong policy. Alis-alis. Paalis sa alis. Padis na. Hindi tumatalo. Yun lang. Policy ng board. Membership policy. Sino dito ang may dalang ano? May dala ng kanilang bylaws. Kami po, meron po. Naiwan Ano ko doon sa ang amin. alin doon ang gusto nyong gawan? Lagyan ng mas specific. Ano pa muna gawin natin? Padis. Membership policy muna, yung pagpapasali. Ito ay 18 to 60 pataas. Physical fit. Ano ba yung physical fit? Malakas pa siya. Ma'am, bakit daw walang kumuha yun yung... Tapos, ano pa yung ginawa natin yung policy ng nakaraan? Pilipino daw yan. 18 to 60 pataas. Ay, walang po ano na picture eh. Kaka-harvest lahat. Ilang bunga. Ayan po, yung mga dapat meron kayong policy. Election policy and guidelines, membership policy, audit policy, codified approving and signing authorities. Ito nga po yung saang level ba papasok yung decision. Pwede na ba siyang aprubahan ni manager? Or pang level ba siya ng board? Or pang level siya ng GA? Cash management policy, code of ethics and governance, internal control policy, and other policy. Ang manual of operation po ay iba dun sa policy. Specific po yung policy. Minutes ng meeting. Ang minutes ng meeting ay hindi po consider na policy ha. Yun ay minutes ng napagmitingan. Doon lang ay Pwede gawing minutes ng meeting. naka-record lang doon yung napagmitingan para doon sila lagay nyo sa policy. 18, ayun, mali. Ay, hindi ako nung email nyo, sesendan ko kayo yung template ng mga policy
para ma-edit nyo yung sa policy ko. Sa atin. Sa atin. Ito yung email natin. Ibigay yung kay ma'am. Yan ang mag-email natin, nasa iyo. Ayun, Ano yung utang ko na nga? sa akin, 18 years old. Na kay ma'am. Ayan na, bibigyan po kayo ng Manila paper at saka pen pen. Diyan yung po ilalagay yung sa inyong policy na gagawin. So yan nga po ay i-represent ninyo ay bukas pa naman. Ah, sige po. Wala ko ma'am ngayon. Pwede po nga assignment na mamaya. Assignment po yan, pero mamaya gabi nga ay meron kayong social. 18 years old. Sabi ni Sir, ano ba ang 9 daw? Ngayon ay pwede na po kayong gumawa. Ibibigay na namin yung may mga book para mailagay na nila yung sa gamit nila. So mag-meeting po muna kayo kung ano ba ang inyong gagawin policy. Membership policy. Kasi mag-comment si Sir sa inyong bukas. Yung sa membership policy, yan ay may general na nakalagay sa bylaws nyo. Dagdagan nyo lang po. Ano? Yung subscription agreement, baka wala kayo niyan. Ay, ipapakita ko nga pala, sabi ko sa inyo yung ano, no? Anong laman ng isang Policy. member registry? Ito po ang dapat nilalaman ng inyong member registry. Ibig sabihin, anong details yung dapat meron kayo sa bawat membro. Kita nyo po yan, A to U. Tingnan nyo po yung letter D at letter E. Ma'am, baka pwede po. Kasi nahirapan na talaga kami ano dun. Hindi kasi ako nagsusulat talaga. At gusto ko talaga magkaroon ng exam. Sir, na po ka-address ng ano? Ano? Yung example po, katulad ako, pangalan ko, kung paano isulat doon sa members. Yung libro po kasing nabibili, yan po ay nakalagay na. Isang haba po yan. Isasagutan nyo na lang. Pero pwede po kayong gumawa ng sarili nyo. Yan yung details. Ano po? Full name of member, membership number, tax identification number niya, date accepted as member, BOD resolution number on approval of membership. Type, kind of membership, kung kayo ba ay merong associate or regular. Kung wala, di automatic regular po. Initial capital subscription, number of shares, amount, initial paid up, address, date of birth, age, civil status, highest educational attainment, income source, number of dependents, religion, annual income, yung T at U po, date of termination, and BOD resolution number approving termination. So kung siya po ay umalis, dapat naka-record pa din po yun. So kung bumalik man siya, ay di ulitan po. Ano? So dapat meron din kayong share and transfer book para malinaw na nakalagay yung inyong shares. Wala pang laman. Hindi nga ako marunong nakita ko kasi ako pag maraming bura-bura. Inabis mo muna. Inaano muna yun. Sa ganito muna. Sa ganito muna. Pwede mo din po yan gawin sa Excel. Lagay nyo sa Excel. Ito pong mga A to U, ilagay nyo doon sa Oo, para taas. hindi siya ano. Doon sa taas mo. Tapos yung pagpasok ng mga member, doon po sa baba. Diba? Yung letter A sa taas. Dito po sa lagay nyo. Pagdating mo sa So, pwede nyo po yung ilagay nyo sa Excel. Akala ko. Yung iba kasi Asa na namin yung yung- libro kasi gusto nila naka-hard copy din. Asa na yung ating ano? Manila Faith. Ikaw na may order. Wala pa. O, dali na. 18 years old, babae. Kaya nga 18 years old, 275. 18 to, mali. 18
to 85 years old. Wala, binili na lang kang 75. Dati kasi kay 75 na yun. Ha? 76 na nga. Ay, nang sumali yun na yan. Hindi pa nga kasali yung pagpasali ko sa Sino? yung aking piyera. Ay, kung bagong sali, pag bago pa lang sasabi, ang kailangan, halimbawa, 73, kasali siya. Realme ba yung cellphone mo? Ha? Realme yung cellphone mo? Hindi. Ano? Vivo. Ano kaya yung panito? Ano yan? Yung Gmail natin na hindi ko alam yung ano, password mo. Ay, ano Ay no, yun? Katanawan. Ito, Si Kuya Errol, tanong nga daw si Kuya Errol, nakalimutan ko. Hindi ko nga ano yung app. ay no, Katanawan Kuko at gmail.com. Oh, yun pala eh. Email. Oo, kuko.com na. Ay, nung siya mag-75, nung mag-76 kasali na, ay okay na yun. Pero pag siya ngayon lang sasali, hindi pa Ay, siya po nga nakasali hanggang Ay, hindi yan.